Pagkabalik ni Pilo sa labanan, ay agad niyang hinanap ang dating general. Nakita niyang nakatayo pa rin yun sa tabi ng gobernador. Mabilis siyang tumakbong papasugod sa direksyon noon. Naglagay siya ng kabal sa kanyang mga kamao at inatake ang dating general. Subalit dahil sa taglay na mutya ng lawin ng general, ay agad nitong nakita ang papasugod na si Pilo. Mabilis itong nakaiwas sa ginawa noong pag-atake. Maging ang gobernador ay nakaiwas din. Pero sinundan ni Pilo ang general, saan man yun magtungo. Ang bawat suntok niya ay tumatama lamang sa hangin dahil sa mabilis na pag-iwas ng dating general. Kada pag-iwas noon ay siya namang pagpapaputok nito ng pistola kay Pilo na agad naman niyang nasasalag ng bisig. Paatras ng paatras ang mandaragit dahil sa mga ginagawang pagsugod ni Pilo nang biglang bumangga yun sa isang bagay. Huli na nang malaman ng general na isang tao ang nasa likuran niya, si Tandang Tasyo. Mabilis na niyakap ni Tandang Tasyo ang dating general. "Anak, ibigay mo ng pinakamlakas mong suntok. Huwag kang mag-alala dahil malakas ang aking kabal. Pipilitin kong hindi makatanggap ng pinsala." Seryosong sambit ni Tandang Tasyo. Inipon ni Pilo ang lahat ng kanyang enerhiya at kabal sa kanyang kamao. Akmang susuntukin niya na ang dating general nang biglang may humawak sa kanyang bisig, si Gobernador Santiago. Sa pagkakataong yun ay ibinunyag na nito ang tunay na pagkatao. Napupuno na ang mukha nito ng balahibo. Nagsilabasan din sa bibig nito ang matutulis ng ngipin. Maging ang mga kuko nito sa kamay ay tumulis din. Isang napakalakas na sipa ang natanggap ni Pilo mula sa gobernador na ikinatalsik nito ng 20 metro. Kitang-kita ni Burnok ang pagpapalit ng anyo ng gobernador at ng ginawang pag-atake nito sa kaibigan. Mabilis itong sumugod sa gobernador para umatake. Subalit sinalubong siya ng gobernador at binigyan ng napakalakas na suntok sa muka. 30 metro ang itinalsik niya. Sinundan siya ng aswang na si gobernador. Nanlilisik ang mga mata nito. Mababanaag ang pagnanasang kumitil ng buhay. Subalit nakita ng gobernador na muling aatakihin ni Pilo ang mandaragit. Nayakap-yakap pa rin ni Tandang Tasyo. Mabilis kumilos ang aswang para patakbong bumalik sa kinatatayuan ng matanda. Subalit isang binatilyo ang humarang sa kanya. Sunod-sunod na suntok sa mukha ang pinakawalan ng binatilyo. Lahat ng yun ay sinalo ng pagmumukha ni gobernador. Hindi malaman ng gobernador kung bakit kahit iwasan niya ang mga pag-atake ng binatilyo ay direktang tumatama pa rin yun sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali ay ang sikmura naman ng aswang na si gobernador ang pinunteriya ng binatilyo. Lahat ng suntok at sipa nito ay direktang tumama sa sikmura ng aswang. Halos gulpihin ng binatilyo ang gobernador. Nakita naman ng mga kasundaluhang nasa panig ng gobernador ang mga nangyayari. Pinunteriya nilang barili ng binatilyo pero mabilis na nagbigay ng utos si Burnok. "Protektahan si Mige!" Sa utos na yun ni Burnok ay nagsikilos ang mga mangangasong sumasa ilalim sa kanya. Ganoon din ang mga sundalong hawak ni Pilo. Prinotektahan ng mga yun ang binatilyo at sinalag ang lahat ng paparating na mga bala. Sa kabilang banda naman, muling inilagay ni Pilo sa kanyang kamao ang lahat ng kanyang kabal at enerhiya. "General, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Nanay Chedeng. Papatayin na kita ngayon din." Agad na sinuntok ni Pilo ang sikmura ng mandaragit. Si Tandang Tasyo naman ay inipon ng lahat ng kanyang kabal at ibinalot sa kanyang sikmura nang sa gayon ay hindi makatanggap ng kahit anong pinsala
mula sa pag-atake ni Pilo. Sa sobrang lakas ng suntok ni Pilo, ay halos mabutas ang sikmura ng dating general. Nawasak ang gulugod noon at sumuka ng napakaraming dugo. Binitawan ni Tandang Tasyo ang bangkay ng mandaragit. Padapang bumagsak yun sa lupa na punong-puno ng dugo ang likuran. Ang isang problema na lamang ay ang mga sundalong patuloy pa rin sa pagpapaputok ng baril. Halos maubos na ang enerhiya ng kanyang mga kasama dahil sa patuloy na paggamit ng mga yon ng kabal. Anumang oras ay susuko ang katawan ng mga yon dahil sa pagkahapo at tatanggapin ng kanilang mga katawan ng mga balang tatagos doon. Alam ni Tandang Tasyo na hindi sila maaaring direktang umatake sa mga sundalo dahil hindi naman likas na masasama ang mga yon. Sinusunod lang nila ang utos ng nakatataas sa kanila. Nang biglang pumagitna sa nangyayaring labanan si Teniente Santos, sa mga panahong yun ay nabigyan niya na ng paunang lunas si Lola Chedeng. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ito ni Tata Eko para gamutin. Mga kasama, nais kong ipaalam sa inyo na ako si Teniente Santos. Naatasan para manmanan ng mandaragit. Ngayong pumanaw na ang masamang retiradong general na yon, ay hindi nyo na kailangan pang sundin ang ipinag-uutos nito. Pagkasambit nun ng tenyente, ay tumigil ang putukan. Nagsipag-atrasan ng higit sa 200 sundalo na kanina'y walang tigil sa pagpapaputok ng baril. Nagsipagpasukan yun sa kasukalan para umatras. Ganoon din ang ginawa ni Teniente Santos dahil ang totoong pakay niya lang naman ay ang manmana ng dating general. Gayunpaman, dahil sa walang hintong paggamit ng kabal ng pangkat ni Lola Chedeng, ay nagsipagbagsakan yun sa lupa dahil sa labis na pagkapagod. Ang tanging natitira na lamang na may kakayanang lumaban ay si Tandang Tasyo at si Miguel na kasulukuyang ginugulpi ang aswang na si gobernador. Isa-isang sinugod ni Tandang Tasyo ang mga tauhan ng gobernador. Isa-isa iyong binigyan ng tig-iisang suntok at lahat ng tauhan ng gobernador ay pinanawan ng buhay. Ang gobernador naman ay nagkaroon ng pagkakataon para matakasan si Miguel. Mabilis noong tinungo ang bangkay ni Simon. Dinukot sa balikat noon ang tinatangan nitong mutya ng kidlat. Pagkatapos noon ay tinusok nito ang sariling balikat at ipinasok ang mutya. Dahil doon ay mas naging mabilis ang pagkilos ni gobernador. Sa isang iglap ay napuntahan nito ang bangkay ng isa sa mga antingerong kambal na nagtatangan ng mutya ng pagong. Katulad ng ginawa nito kay Simon, ay dinukot din noon ang mutya ng pagong sa balikat ng bangkay at ipinasok sa sarili nitong katawan. Dahil sa isang aswang si gobernador at nagmula ito sa mataas na antas ng pamilya ng mga aswang, ay iba ang naging dulot ng mutya ng pagong sa katawan nito. Mas lumaki ang katawan noon na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang kasuotan. Ang kaninang labanan sa pagitan ni gobernador at Miguel ay biglang nabaliktad. Inatake ng gobernador ang binatilyo at sunod-sunod na pinagsusuntok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtamo din ng mga galos at sugat ang binatilyo dahil sa tulis ng mga kuko ni gobernador. Walang magawa ang mga antingerong nasa panig ni Lola Chedeng kundi panoorin ang ginagawang paggulpi ng aswang sa binatilyong si Miguel. Wala na silang sapat na lakas para matulungan ng binatilyo. Bagsak sa lupa ang payat na katawan ng binatilyong si Miguel. Nawalan na rin yun ng malay dahil sa labis na pagkabugbog.